Ikasyam na kabanata. Samantala, patuloy ang pagsisikap ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sino mang matagpuan niya roong kaanib sa daan ng Panginoon, maging lalaki o babae at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco, at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo! Saulo! Bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? tanong niya. Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon sa kanya, Tumindig ka't pumasok sa lungsod, at do'y sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. natigilan ang mga kasama ni Saulo nang marinig nila ang tinig, ngunit wala naman silang makitang nagsasalita. Tumindig si Saulo at nang dumilat, hindi na siya makakita, kaya siya inakay ng mga kasama niya hanggang sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi siya kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. Ananias, Ano yon, Panginoon? Tugon niya, pumunta ka sa kalyeng tinatawag na Tuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. sabi ng Panginoon. Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita muli. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na nagbalita sa akin tungkol sa taong ito at tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihan galing sa mga punong pari ng mga Hudyo upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, Pumunta ka roon, sapagkat pinili ko siya upang ipangaral ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. Ipapaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin, alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Sabi niya, Kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. noon di may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siyang muli. Tumindig siya at nagpabautismo. Kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. Si Saulo ay ilang araw nakasama-sama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral na si Jesus ang anak ng Diyos. Nagtaka ang lahat nang nakarinig sa kanya. Hindi ba siya ang dating umuusig sa mga sumasamba kay Jesus sa Jerusalem? Tanong nila, Hindi ba't naparito siya upang sila'y dakpin at dalhing nakagapo sa mga punong pari? ngunit lalong naging mahusay si Saulo sa kanyang pangangaral at nalito ang mga Hudyong naninirahan sa Damasco dahil sa kanyang matibay na pagpapatunay na si Jesus ay siyang Kristo. Pagkaraan ng maraming araw, nagkaisa ang mga Hudyo na patayin si Saulo. Araw at gabi ay inaabangan nila si Saulo sa mga pintuang bayan para patayin, ngunit nalaman niya ito. Kaya't isang gabi, inilagay siya ng kanyang mga alagad sa isang tiklis at inihugos sa kabila ng pader. Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang sumama sa mga alagad doon. Ngunit sila'y takot sa kanya dahil hindi sila makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit, isinama siya ni Bernabe sa mga apostol at isinalaysay nito sa kanila kung paano nagpakita at nakipag-usap ang Panginoon kay Saulo nang siya'y nasa daan papunta sa Damasco. Sinabi rin nitong si Saulo ay buong tapang na nangaral sa Damasco sa ngalan ni Jesus. Kaya mula noon, si Saulo ay kasama nila sa buong Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa ngalan ng Panginoon.
Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya't tinangka nilang patayin siya. Nalaman ito ng mga kapatid kaya't inihatid nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't naging matiwasay ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay si Pedro sa mga bayan-bayan upang dalawin ang mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nakaratay. Sinabi ni Pedro sa kanya, Eneas, pinagagaling ka ni Hesukristo. Tumayo ka't iligpit mo ang iyong higaan. at agad siyang tumayo. Nakita siya ng lahat na naninirahan sa Lida at Saron at nanampalataya sila sa Panginoon. Sa Joppe naman ay may isang alagad na babae na ang pangalay Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihin, usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawanggawa. Nang mga araw na iyon, nagkasakit siya at namatay. Nang malinisan na ang kanyang bangkay, siya ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Joppe ang Lida. Kaya't nang mabalitaan ng mga alagad na nasa Lida si Pedro, isinugo nila ang 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Joppe. Sumama naman sa kanila si Pedro, at pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang lahat ng mga byuda, umiiyak sila at ipinapakita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas para sa kanila noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat at siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungang bumangon. Pagkatapos, tinawag niya ang mga mananampalataya at ang mga byuda at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Ang pangyayaring ito'y nabalita sa buong Joppe kaya't marami ang sumampalatay sa Panginoon. Matagal-tagal ding nanatili si Pedro sa Joppe, sa bahay ni Simong mangungulti ng balat ng hayop.